Sadyang maraming mga himala, mga kapatid, sa Biblia na nagtuturo ng mga ina, mga babaeng baog, subalit nabuntis at nagsilang ng malusog na sanggol. Simulan natin halimbawa kay Abraham. Matanda na ang kanyang asawang si Sarah at sa kanilang katandaan, nanganak din siya. Baog sila. O si Sarah, baog dahil matanda na. Patay na kumbaga ang kanyang sinapupunan, hindi na pwedeng magkaroon ng buhay sapagkat matanda na siya. Pero si Isaac ay naging bunga dahil sa pananampalataya ni Amang Abraham na matutupad ang pangako ng Diyos sa kanya. Ganon din mga kapatid, sa ating unang pagbasa, si Manoah at ang kanyang asawa, baog din, matanda na rin, nanganak kay Samson na naging malakas na tao at naging tagapagtanggol ng bayang Israel laban sa mga Pilisteo. At ngayon, sa ating ebanghelyo, ganon din ang kwento ni Elizabeth at ang kanyang asawang si Zacarias. Baog din si Elizabeth, subalit nagsilang din siya ng isang sanggol. At saan ka pa? Si Kristo ay bunga rin, hindi ng sinapupunang baog, kundi bunga ng Espiritu, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao na napunla sa malusog na sinapupunan ni Maria na walang nangyaring paggalaw mula sa kanyang asawa na si Jose. At ang lahat ng itong mga himala, mga kapatid, ay iisa lamang ang kumon na ito'y kagagawa ng Diyos na ang Espiritu ay malakas na gumagalaw sa mga taong ito, lalo na sa mga baog na babae. Kung kaya ang imposible ay naging posible, ang baog ay nanganak. Subalit mga kapatid, sino nga ba talaga ang totoong baog? Balikan natin si Zacarias sapagkat ibinibida sa ating ebanghelyo, si Zacarias na naturingan pa namang isang saserdote. Naglilingkod sa Diyos, matanda na rin siya, doon na siya tumanda sa templo, at minsan ay dinalaw siya ng anghel dahil siguro siya nananalangin tulad ni Abraham na wala ng ibang hangad kundi magkaroon ng anak. At dininig ng Diyos ang kanyang hiling at panalangin. Pero ang problema, hindi naniwala itong si Zacarias na matutupad ito. Parang naging katawa-tawa sa kanya ang balita ng Anghel Gabriel. Kung kaya siya'y napipi, di siya nakapagsalita at nabingi hanggang sa matupad ang pagsisilang kay Juan Bautista. Mga kapatid, ang taong baog ay yung taong patay ang pananampalataya. Dahil sa totoo, nung tayo binyagan, isinilang na tayo sa sinapupunan ng simbahan. Hinugasan tayo at nilinis ng tubig ng binyag at ipinagkaloob sa atin ang the same na Espiritu na nagbibigay buhay upang taglayin natin ang Espiritong ito upang tayo wag tayong maging baog na tayo umunlad sa pananampalataya. Pero sino ba si Zacarias, mga kapatid? Si Zacarias ay kayo, tayong lahat, kung tayo'y walang pananampalataya. Sapagkat ang salitang nagkatawang tao na si Jesucristo, na nalagak sa sinapupunan ng mahal na Birhen, siya ang punla ng Espiritu Santo. Siya'y napunta sa sinapupunan ito sa lakas at kapangyarihan ng Espiritu. Kung kaya ang sinumang tao na may pananampalataya, nananalig sa salita ng Diyos,
Sa Kanya ang Espiritu ni Kristo at sa takdang panahon, iluluwal niya ang sanggol. Tulad ng pagluluwal ni Maria, ang salita'y ipagbubuntis, i-gestate siya sa sinapupunan, sa ating puso, dahil sa takdang panahon, magluluwal tayo at ang iluluwal natin ay ang mga gawain ni Jesucristo. Sapagkat imposible, mga kapatid, na ang isang taong pinananahanan ng Espiritu ng Diyos ay hindi gagawa ng mga gawain ng Panginoon. Kaya kung mayroon mang baog sa atin, ito'y ang mga taong kapos, salat sa pananampalataya. Dahil ang pananampalataya at ang pagkapit sa salita ng Diyos ang magiging daan upang tanggapin natin ang Espiritong ito na tinanggap ng mga baog na ito at napangyari ang bagay na imposible, naging posible. Kaya mga kapatid, umasa tayo dahil ang linggong ito ay linggo pa rin ng pag-asa. Tayo palaging nananabik at umaasa na yung mga bagay na hindi natin kayang gawin, na para bang mga imposible, ay kayang-kaya ng gawin ng Diyos kung mananalig lamang talaga tayo sa Kanyang salita. Sino ba sa atin ang gustong maging baog? Sa panahon ng Panginoon at sa panahon ni Juan Bautista, ang maging baog ay kadusta-dusta. Para siyang mayroong isang sumpa, kaya para siyang itinatatwa ng mga tao na ang pabor ng Diyos ay hindi sumasa kanya, tulad ni Elizabeth. Kaya ang sabi ni Elizabeth, nilingap ako ng Panginoon upang alisin ang kadustaan sa aking pagkatao. Mga kapatid, patay ang ating kaluluwa. Patay ang sinapupunan ng isang tao, babae man o lalaki, kapag hindi niya ginegestate, ipinaglilihi at pinagbubuntis ang salita ng Diyos at iluluwal ito sa takdang panahon. Dahil ang gestation ay mayroong panahon. Kung ang isang sanggol ay 9 na buwan bago iniluluwal, sa ating mga Kristiyano, it could be more time, maaring taon, maraming taon, depende sa pagtanggap natin at paglago natin sa pananampalataya. Kaya kung may panawagan man ang gabing ito, mga kapatid, sa ating lahat, kapitan natin ang germ of the Spirit. Walang iba kundi ang salita ni Kristo, sapagkat ito magbibigay liwanag sa ating kaluluwa at pagkatao. Ito magiging daan upang tanggapin natin ang Espiritu ni Kristo, upang baguhin lahat ang kadusta-dusta sa ating buhay, lalo na ang kasalanan. At kung ito'y mangyayari, tiyak iluluwal natin ang figura ni Jesucristo, ang figura ng Kanyang pag-ibig, malasakit, kawang-gawa, kabutihan, at lahat ng bagay na ayon sa Kanyang kalooban. Yan ang ating kinasasabikan dapat sa panahong ito ng paghahanda na manahan sa atin ang Espiritu ng Diyos na ito na sumilang sa Bethlehem at ngayon ay nais nating isilang sa puso ng bawat isa. Kaya mayroon tayong karapatang magpasalamat, mga kapatid, dahil kung ano ang ginanap noon ng Diyos sa mga taong nabanggit ko, ang mga dating mga baog at imposible na mangyaring magkaanak, this is the same Spirit na pwedeng lumukob sa atin upang mangyari din ang kalooban ng Diyos at tayo maging kasangkapan ng Kanyang kabutihan at pagliligtas ng Diyos sa ating kapwa at sa sambayanan. Kaya magpatuloy tayo sa diwang ito, mga kapatid, at naway ang salitang ito'y baunin natin at tumimo sa ating mga puso habang papalapit ng papalapit ang ating pananabik sa pagdating at pagsilang ng Panginoon.
Magpasalamat tayo sa Diyos at purihin siya sa gabing ito.